So, mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay matakot at kabahan na mawala ka sa buhay niya. O mga kamamay, ito yung mangyayari sa isang lalaki. Sa madaling sabi, palagi kanyang hahanapin, palagi siyang magiging needy sa iyo, okay? So, hindi kanya hahayaan na mawala sa buhay niya. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na mangyari yan, na ang isang lalaki ay matakot, na hindi ka bigyan ng halaga o mawala ka sa buhay niya, ito ang mga bagay na kailangan mong gawin. So, wag natin masyadong patagalin ito mga kamamay. Sigurado ako, excited na kayo. Sana tapusin nyo ang lahat ng tips na ibibigay ko para sa ganon, maging maganda ang flow nitong technique na aking sasabihin sa iyo. Para sa ganon, hindi talaga mawala ang isang kagaya mo sa isipan ng isang lalaki. At sigurado ako, matatakot yan na mawala ka sa buhay niya. So, number 1, maging busy ka at iwasan mo ang madalas na pagme-message sa kanya. Yes, mga kamamay, sabihin na natin na mahal mo siya. Sabihin na natin na malaki yung gusto mo sa kanya. Hindi sapat na dahilan para mag-message ka palagi sa kanya na mag-message. Oo, mahal mo siya. Pero kapag ka kasi ipinakita mo sa kanya na mahal mo siya, yung ibig sabihin is, lagi mong sinasabi, lagi mong i-message, lagi mong tinatawagan, o lagi mong kinukulit, darating ang punto o darating yung time na mananawa sa yung isang lalaki kapag kaganyan. Sabihin na natin na mahal mo talaga siya, pero kailangan ang gawin mo dyan, huwag ka masyadong magparamdam. Kapag kasi ang lalaki nagkaroon ng idea na kapag kahit na anong gawin niya sa'yo, is kaya mo pa rin siyang tanggapin, kahit anong gawin niya kasalanan sa'yo, is kaya mo pa rin siyang tanggapin dahil nga sa sobrang mahal mo siya, eh iiwanan ka niya. Hindi malayong gumawa siya ng kasalanan sa'yo. Kaya mga kamamay, mas maganda kung wag mong iparamdam ng sobra. Yung oras mo, kailangan tama lang. Hindi naman masama na iparamdam ang pagmamahal, pero kailangan tama lang. Wag sobra. Kasi kapag sumobra ka dyan, ikaw yung kawawa. Magkakaroon ng dahilan ng isang lalaki na magloko. Magkakaroon ng dahilan ng isang lalaki na saktan ka. Kasi nga, kahit anong gawin niyang kasalanan sa'yo, pinakikita mo na kaya mo pa rin siyang tanggapin. At ayoko sana na samantalahin yun ng lalaki para gawin sa'yo. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na matakot ang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya, kailangan maging busy ka at huwag mong iparamdam na marami kang oras sa kanya. Kailangan ikaw yung namimiss, ikaw yung hinahanap, at sa paraang yan mga kamamay, kailangan hindi ka magparamdam para mamiss ka niya, para hanapin ka niya, para magdemand siya ng oras sa'yo. Kailangan alam niya na marami kang pinagkakaabalahan. Kailangan malaman niya na high value ka. Kailangan niyang malaman at kailangan mong iparamdam na mahirap humanap ng kagaya mo, na maraming racket, na iisa lamang ang specialty. Ibig sabihin, baka mamaya yung iba dyan, maganda lang, pero wala namang pera. Maganda lang, pero wala namang racket. Maganda lang, pero hindi naman wais. Pero kung ipapakita mo sa kanya na may ganda ka na wais ka pa, madiskarte ka pa, maalam ka sa buhay, sigurado ako, matatakot yan ka mamay, naiwan ka. Matatakot yan na mawala ka sa buhay niya. Okay? So next, mahalin mo lang siya ng tama at huwag sobra. Yes, mga kamamay, ang hirap kasi sa iba ditong kababaihan. Kesyo sinagot nyo ang isang lalaki. Okay, kayo na. So, nagiging showy na kayo masyado. Okay lang na maging mapagmahal. Okay lang na ipakita yung pag-ibig at pagmamahal sa kanya. Pero, wag naman sobrang showy. Wag naman sobrang sweet. Yung tama lang mga kamamay. Kasi kapag ka nga inyong ipinakita yung pagmamahal nyo sa kanya, palagi nyo siyang sinasabihan ng I love you, minuto, I love you babe, I love you, I love you. Masyado nyong bine-baby ang isang lalaki. Masyado nyong ini-spoiled ang isang lalaki. Pero kung yung pagkasabi nyo ng I love you sa kanila is one time, okay, one time a day lang. Okay, kung sa umaga, nagkausap kayo, okay siya, baby, paalam, I love you. Kita na lang tayo mamaya. So, wag masyadong maraming oras. Huwag masyadong maraming pagmamahal. Huwag sobra. Huwag niyo masyadong i-showy. Kasi nga ang isang lalaki, masyadong nai-spoil kapag ganyan. Mamay, baka mamaya, pag hindi ako nagpakita ng pagmamahal sa kanya, bigla niya akong iwanan. Bigla naman siyang maumay sa akin. Tandaan niyo mga kamamay, kung totoong mahal kayo ng isang lalaki, hindi yan sapat na dahilan para maghanap siya ng iba. Bagkos,
Mamahalin nga kayo ng mga yan eh. Bagkos, hanapan kayo ng oras ng mga yan eh. Mag-a-alarm sila sa iyo, magsasabi sila sa iyo, babe, namimiss na kita. Honey, baka mamaya labas naman tayo, wala ka ng oras sa akin. Yung mga yan ang mag-a-adjust sa oras ninyo. Hindi ang mga yan hahanap ng iba kung totoong mahal kayo. Pero kapag ka ginawa nyo itong tips na to at naghanap siya ng iba, ibig sabihin, hindi kanya totoong mahal. At magpasalamat ka na rin dahil nakilala mo yung isang lalaki. Dahil malayo pa lang or maaga pa lang, nalaman mo ng ugali niya. Kaya mga kamamay, kung gagawin nyo tong tips na to, okay, magtatagumpay pa rin kayo kasi malalaman nyo kung sino talagang totoo na nagmamahal sa inyo at hindi. Kaya mga kamamay, magmahal lang kayo ng tama at huwag sosobra palagi kasi kayo rin ang kawawa. Mas maganda na yung may pagmamahal kayo sa inyong sarili, mas maganda na yung inuuna nyo ang isang bagay kasi ang mga lalaki, maghihintay ang mga yan kung talagang interesado sa iyo, kung talagang mahal kayo ng mga yan. Okay, kahit ano pang masasakit na sabihin mo, kahit ano pa ang iparamdam mo sa kanya, kung totoong mahal ka, maghihintay ang mga yan. Tatanggapin nila kayo. Okay? Di ba ganun talaga ang pag-ibig? Kahit anong ginawang sakit sa iyo ng isang tao, kaya niyong tanggapin eh. Kahit anong sakit ng sinabi sa inyo, kaya niyong tanggapin. Kaya naniniwala ako mga kamamay, ang isang lalaki kapag seryoso sa inyo, kahit hindi sobra ang pagmamahal ninyo, mas mamahalin kayo ng mga yan. Okay? So next, huwag mong pabayaan ang sarili at ituloy pa rin ang pagpapaganda. Oo mga kamamay, dito naman palagi nagkakatalo eh. Kapag ka ang isang babae nagiging pabaya sa kanyang sarili, kapag ka ang isang babae ay nalolosyang, at kapag ka ang isang babae ay hindi aware sa kanyang itsura, o siguro nung una, niligawan kayo ng isang lalaki, sinagot nyo, kasi maganda, maayos pa kayo. Okay, naaalagaan nyo pa ang inyong sarili, naiisip nyo pa ang inyong sarili, ginagastusan nyo pa ang inyong sarili, wala pa kayong iniisip, pero bakit ngayon magtataka ka na lang? Si mister, si boyfriend, madalas na lang lumalabas, madalas na lang umuwi ng late sa bahay. Okay, kahit na paulit-ulit ang dahilan, okay, kesyo lumabas daw sila, kesyo nag-team building daw sila, kesyo may nilakad pa raw sila, so araw-araw napapadalas ang kanyang pag-uwi ng late. Hindi ka ba nagtataka? Baka mamaya sa sarili mo, losyang ka na pala. Baka kasi mamaya sa sarili mo, pinapabayaan mo na pala ang sarili mo. Okay, tapos yung kanyang mga katrabaho na sariwa, fresh. Lalo kapag ka nakakakantsawan sa trabaho, nakakapagbigay siya ng oras sa kanila. Pero sa iyo, bakit hindi? Kasi nga, pinapabayaan mo sarili mo. Bakit hindi mo muling i-improve ang iyong alindog, ang iyong ganda? Para sa ganun, muli mong mapalingon ang lieg ng iyong partner. So, isa yan mga kamamay na dahilan. Okay, sekreto yan mga kamamay na hindi sinasabi ng ibang mga kalalakihan kung bakit sila ay humahanap ng iba. Okay? Hindi nila masabi na ang pangit mo na. Hindi nila masabi na losyang ka na. Kasi asawa kayo eh. Ayaw nilang masaktan kayo. Kaya ang napakagandang dapat gawin dyan, kahit wala kayong marinig, dapat alam mo sa sarili mo yung salitang pag-i-improve, yung salitang pagpapaganda. Panatilihin nyo ang inyong alindog, yung inyong karisma at ang inyong ganda. Sigurado ako ang isang lalaki ay hindi nyo mararamdaman na siya ay merong ibang pinupuntahan, merong ibang dinadalaw, merong ibang binibigyan ng oras. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo na matakot at kabahan ng isang lalaki na mawala kayo sa buhay niya, kailangan alagaan nyo rin sarili ninyo. Ipagpatuloy nyo ang pag-self-improve. Ipagpatuloy nyo ang pagpapasexy. Okay? So next, sa gitna ng inyong pagtatalo, bigla kang huwag magparamdam kung alam mong nasa tama ka. Yes, mga kamamay, ito isa rin tong tip na to na makakatulong sa inyo kung alam mo na nasa tama ka, kung alam mo na nasa tama ka at hindi talaga siya magpatalo, ang daming dahilan, bigla kang huwag magparamdam muna. Okay? 2 days, 3 days, hanggang 1 week, hanggang sa ma-realize niya yung kanyang pagkakamali. Huling-huli mo na, tinatanggi pa. Kita mo na nabababae, tinatanggi mo pa o tinatanggi pa niya. So, ang dapat mong gawin dyan, huwag ka munang magparamdam, tumahimik ka muna, hayaan mo siyang mag-isip, hayaan mo siyang magmuni-muni, hayaan mo siyang magsisi. Okay? Para sa ganun, ng isang lalaki ay matauhan upang isang lalaki ay matakot na mawala ka sa buhay niya sapagkat hindi ka nagpaparamdam, sapagkat hindi mo siya kinukonsinte sa mga mali niyang ginagawa. Kasi the more na pinapaboran mo siya, nakita mo nang bababae, nagbubulag-bulagan ka pa. Nakita mo nang may kasama siyang babae, hindi mo man lang pinapansin, okay lang sa'yo, nagiging martir ka na naman.
Kapag kaganyan mga kamamay, lumalaki ang ulo ng isang lalaki. Kasi nga pinapabayaan mo. Kasi nga alam niya na pagdating sa'yo okay lang. Kailangan mga kamamay, iparamdam, ipakita mo rin sa kanya sa pamamagitan ng iyong biglang pagkawala, sa iyong biglang paglayo na hindi okay sa iyo ang nangyayari. Para sa ganun, ang isang lalaki matakot naman na baka sa kanyang ginagawang yon, kung hindi niya ititigil, malamang mawala ka sa buhay niya. Kaya mga kamamay, mahalaga pa rin na panindigan ninyo yung mga nararamdaman ninyo. Hindi yung puro pag-ibig na lang na nabubulagan na kayo kapag nakikita nyo na mali ang ginagawa ng isang lalaki dahil sa pag-ibig na yan. Hindi pag-ibig yun eh. Okay? So, pagiging martir yun mga kamamay. Kaya mga kamamay, hanggat maaari, paramdam nyo sa isang lalaki na hindi okay sa inyo yung mga bagay na ginagawa nila kung alam nyo na nakakasakit ito sa inyo. Sa gitna ng inyong pagtatalo, huwag ka munang magparamdam. Okay, para sa ganon, makita ng isang lalaki ang halaga mo. Okay? So next, sikapin mo na magkaroon ka ng maraming tagahanga. Anong ibig ko sabihin? Kamamay, hindi naman ako sikat eh. Kamamay, hindi naman ako famous eh. Paano ako magkakaroon ng maraming tagahanga? Siyempre mga kamamay, may mga kaibigan ka, may mga friends ka sa Facebook. Okay, may social media ka, di ba? So, pwede kang mag-ayos, pwede kang mag-self-improve at i-post mo sa social media. Maraming makakakita niyan. Meron diyang mga lihim na nagkakagusto sa'yo, hindi lang nila masabi dahil sa siguro may asawa ka na, may jowa ka na, may partner ka na, pero magla-love, magha-heart, magre-react ang mga yan kapag ka nagustuhan yung picture na pinost mo kapag ka nagandahan sila. At yan ang gusto kong ipaalam sa isang lalaki na dapat mong gawin para ang isang lalaki ay matakot na iwan ka sapagkat makikita niya na marami ang nakaabang sa iyo, na marami ang nagagandahan sa iyo. Kapag ka naramdaman at nalaman ng isang lalaki na marami ang humahabol sa iyo, malamang makikita ng isang lalaki ang halaga mo. Kung dati hindi ka na nabibigyang halaga kasi nga akala ng isang lalaki wala kang halaga. Kasi nga akala ng isang lalaki pumangit ka na. Maganda ka pa rin, yun nga lang, hindi mo lang ito ini-improve. Kaya sabi ko palagi, i-improve nyo ang inyong sarili, magayos kayo palagi. Kung tumataba, mag-jetta kayo, mag-workout kayo. Para sa ganun ng isang lalaki ay hindi manawa at maumay sa inyo. Sa madaling sabi, kailangan nyo pa rin mga kamama na mag-self-improve. I-post nyo sa social media para ma-alarm ang isang lalaki na marami ang naghahabol, nagkakagusto sa inyo. Okay? So, yan lang mga kamamay ang ilang mga bagay na kailangan nyo munang gawin sa ngayon. Marami pa akong idadagdag dyan, masyadong mahaba na lang ang video. Gawin nyo lang muna yan sa ngayon at balitahan nyo ako kung magiging effective ito sa inyo. So mga kamamay, sana kahit pa paano makatulong ang video ito. For more video and love advice, huwag nyo sana kalimutan na pindutin ang subscribe button at i-like ang video ito. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Paalam.